Merry Christmas mga palangga! Today's video, dahil Pasko na, I will share to you one of my best practices in managing and spending with my credit cards. And as a gift for you, I will show to you yung format, how my tracker looks like, na pwede at kaya nyo din gayahin as your template. 2 years na ako gumagamit ng credit card mga palangga, and currently I have now 4 credit cards from different banks. And the reason kung bakit na-avoid ko yung mga confusions at na-manage ko siya na maayos or na-handle ko siya na maayos is because of my tracker. So, lahat ng mga budgets ko mga palangga, including my tracker with credit cards, I'm using Google Sheets app sa phone ko kasi libre lang siya and accessible din siya to any devices using my Google account. And dahil nga nasa phone ko siya mga palangga, very convenient for me, like every time na gagamitin ko yung credit card ko, so hindi ko nakakaligtaan na ilagay siya or ilog siya dun sa tracker ko. And lalagay ko yung app mga palangga dun mismo sa home screen ko para nakikita ko talaga siya. Since I'm using my phone all the time naman, so nakikita ko na agad yung button ng Google Sheets, and I was able to track and put it all my transactions dun sa app na iyon. So for our example, focus tayo dito sa tracker ko with BPI. So last year, nilalagay ko talaga ng years sa taas. So last year, nag-start ako with BPI 2023. So nilagay ko 2023. And now it's 2024. So nilalagay ko ng additional column naman for the year 2024. At pag nag-2025 na to, so lalagay ko na naman sa kabilang side naman for 2025. So nakaseparate yung bawat years per column para nasa isang file pa rin naman siya. And from here mga palangga, bawat table is nakaseparate yung mga billing cycles ko. So ito, January 8 January to 7th of February, 8th of February to 7th of March, 8th of March to 7th of April. Yan, nakaseparate talaga siya bawat billing cycles. Kaya it's very important talaga mga palangga to know our statement date. Kasi knowing our statement date is malalaman din natin kung ano nga ba yung magiging billing cycle natin. Yung statement date kasi mga palangga is equivalent into close date ng billing cycle. So, kung alam natin kung ano yung magiging statement date natin, alam natin kung ano yung magiging cut-off date natin with our credit card billing. At yung statement date na yun, mga palangga, usually naman is nilalagay naman ni bangko dun sa letter nung kapag na-receive natin yung credit card, dun sa may papel. So, nakalagay naman dun kung ano yung magiging statement date natin. Now, kung wala tayong idea, nakalimutan na natin, wala na yung papel, tapos wala tayong idea kung ano yung magiging statement date natin. So, check natin yung mga previous bills natin. Usually naman lumalabas naman din yung statement date, or reach out to our customer service na lang for assistance. So, sa case ko mga palangga, yung statement date ko is every 7th of the month. So that means yung billing cycle ko always starts from 8th of the month to 7th of the next month. So itong previous statement ko is from 8th of November to 7th of December. At dahil panibagong month or panibagong billing cycle naman, which is current billing cycle ko, so nag-start naman siya on 8th of December and it will end on 7th of January. So yun, every time na may panibagong billing cycle ulit for this year, so dinadagdag ko lang siya, kinakopy ko lang yung template, tapos kiniklear ko lang lahat ng mga transaction for additional billing cycle na naman. Pero dahil next year, additional year naman siya, so lalagay ko na dun sa panibagong column naman for 2025. The reason mga palangga kung bakit ko siya sineseparate for billing cycles, kasi yun lang din yung ina-expect ko na ma-receive ko o yung amount na mag-reflect sa incoming bill na ma-receive ko. Kaya it's very helpful for me na nakaseparate yung bawat transaction for each billing cycles, kasi yun lang din naman yung mga charges na mag-reflect to my incoming statement. So with my previous statement mga palangga from 8th of November to 7th of December, so nilalagay ko doon sa taas yung coverage ng billing cycles. Kahit nagbabago-bago pa siya sa statement, pinifix ko talaga itong statement date ko, yung billing cycle dito sa tracker ko para hindi na masyadong nakakalito. So, tapos sa ilalim nun, lalagay ko siya ng date, which is yung actual date ng transaction, kung kailan ko ginamit yung card na ito. And then, yung amount naman, yung amount ng transaction. And then, yung sa transaction naman, lalagay ko yung name ng merchant kung saan ko ginamit yung credit card ko. And then, for remarks is kung saan ko kukunin yung pambayad. Kasi I use my credit card as additional payment method, not as extra money. So, dapat tuwing gagamitin ko yung credit card ko, meron na ako naka-reserve na money or alam ko kung saan ko pagkukunan yung pera para once dumating yung statement o yung bill, so I can pay it right away. And for Google Sheet din mga palangga is very flexible din naman siya kasi na-edit ko siya. So, kung kailangan ko pa ng additional row, tapos for additional transaction, so mag-add lang ako ng row, tapos na-edit ko pa yung
border design niya, kung anong color ng border, tapos fill in colors. So, nasa sa atin kung ano yung format o yung gusto nating design. And for me, very simple na to. Every time na gagamitin ko yung credit card ko mga palangga, so nilalag ko na siya dito. Like for example, nung last transaction ko with this billing cycle Shopwise, 1st of December. So yan, nilagay ko na siya dito. And then, tinototal ko na siya mga palangga sa ilalim. Lahat ng mga total transactions. So nakasum na siya para alam ko na kung magkano nga ba yung i-expect ko na amount with my incoming statement. So with my previous statement mga palangga, from 8th of November to 7th of December, I spent a total of 34,339 pesos and 53 centavos. So yung expectation ko is yun din yung amount na mag-reflect sa statement na ma-receive ko on 7th of December. So binabalidate ko yung mga palangga kung tama nga ba lahat ng mga transactions, tama nga ba yung amount dun sa statement date ko. At kung hindi naman nagmamatch mga palangga, so dapat dalawa lang yung reasons niyan. So it's either yung last transaction ko is nag-post in my new billing cycle. So example nitong Kenny Master ko, nagamit ko siya nung 7th of December, which is dapat kasama pa siya with that billing cycle. Pero nagpending pa siya at nag-post na siya nung 9th of December. So, pagdating ng statement ko nung 7th of December, hindi siya napasama kasi nga hindi siya nag-post on that day. Iba kasi yung counting ng bank, in-honor nila yung posting date instead of the actual date. So, dahil hindi siya napasama with that statement, so nilipat ko siya for the new billing cycle na ma'am, which is 8th of December to 7th of January, kahit yung actual usage niya is on 7th of December. And the other reason kung bakit hindi siya magmamatch is possible may build-in error. So, ang ginagawa ko, double check ko ulit yung bawat transaction na nakalist sa tracker ko. Dun sa transactions na nag-reflect sa statement, kung tama nga ba yung bawat amount. Tapos, double check ulit, tama ba ang computation ko. Now, if there is really a build-in error, let's say na-charge ako ng maling amount nitong merchant na ito, tapos meron ako ng copy ng receipt na ito naman talaga yung actual charge ko, which is correct yung sa tracker ko, or merong additional unauthorized charges. So, I have the option to call the bank para mag-file ng dispute. At kung nagmamatch naman mga palangga, let's say matching naman yung 34,339.53 doon sa statement ko, so binabayaran ko na agad yung bill ko. And it's easy for me to pay it kasi alam ko na kung saan kukunin yung pambayad ko dito dahil sa remarks. Once I pay my bill mga palangga, next to the amount is nalagay ko yung payment note. So, with my previous statement, I paid it through Vibe noong 9th of December. So, lalagay ko doon, i-note ko talaga kung kailan ko siya binayaran. Next to it naman mga palangga is yung rewards na nakuha ko. So, dahil Amore cashback yung gamit ko with my BPI, so, nalagay ko dito kung magkano na nga ba yung cashback na na-earn ko. So, cashback earned update with this billing cycle or with this statement. So, para natatrack ko din lahat ng mga cashbacks ko kasi seeing my cashbacks na nag-grow siya, so, nakaka-motivate din ako to continue using my credit card. So, ganun lang yung itsura ng tracker ko mga palangga. Very simple. And then, pag bagong billing cycle na ulit, let's say natapos na yung 7th of December, so nag-start naman yung panibagong billing cycle ko from 8th of December to 7th of January. So kakopy ko lang yung table, mag-add ulit ako ng additional table sa baba, tapos i-clear ko lahat ng mga transactions ko, edit ko ulit yung billing cycle, and then that's it, ililista ko na naman lahat ng mga transactions ko from this billing period. So dahil tong Kenny Master, dapat mag-post siya ng previous statement. So dahil late na siya nag-post, sinama ko na siya dito with this new billing cycle. At lahat ng mga transactions ko from this billing period is ililista ko na siya ulit dito sa table na ito. So, feel free to screenshot mga palangga. Screenshot nyo na lang yan. Yan yung actual tracker ko na ginagamit. So, screenshot nyo na lang. Tapos, gayahin nyo na lang kung gusto nyo. Very simple naman siya. And then, kung gusto nyo pagandahin, kaya nyo naman pagandahin. Gusto nyo lagyan ng design, then it's up to you. Well, honestly naman mga palangga, wala naman talagang perfect na tracker. Nasa sa iyo na talaga kung saan kayo comfortable. Iba nga natin mga palangga is very comfortable when it comes for using notebooks. Like, bawat credit card nila is may kanya-kanyang notebook talaga. Tapos, nililista niya bawat transaction. So, ayun, it's up to you naman kung saan kayo comfortable. Sobrang importante talaga ng tracker. Kahit isa lang yung credit card mo, kailangan pa rin talaga natin ng tracker. Huwag natin i-asa sa memories natin, kung ano yung mga pinag-spend natin. So, dapat alam natin kung ano talaga yung specific transactions. Especially kung madami na tayong credit card. So, kung nadadagdagan yung ating credit card, so it's a must na talaga na meron tayong tracker para alam natin kung saan natin ginamit itong card na ito. In that way, ma-avoid natin yung mga confusions para pagdating ng statement. So, sobrang smooth na lang sa atin kasi alam natin kung saan natin pinanggagamit yung ating mga credit card. And we can expect na kung
ano yung maging amount ng ating incoming statement. Again, wag natin iasa mga palangga sa memories natin kasi tao lang tayo, makakalimutan talaga natin yan. Especially kapag sobrang daming transactions na yung nagamit natin with our credit card. So may makakalimutan talaga tayo dyan. So wag natin iasa sa memories natin. Wag din natin iasa kay bank kasi pagdating ng statement, tapos may mga built-in error pala, may mga unauthorized transactions pala, tapos bayad lang tayo ng bayad without validating all each transaction. So wag lang tayo bayad ng bayad, dapat binavalidate talaga natin kung tama nga ba yung mga charges from the bank galing dun sa ating tracker. That way, alam talaga natin personally kung saan natin pinanggagamit itong mga credit cards natin. Especially this holiday season, mga palangga, na madaming mga spending or kapag nagta-travel kayo. So, ang dami natin mga spending with our credit cards. So, be sure to update our tracker. So, that's it for today's video, mga palangga. I hope nagustuhan niyo itong video na ito. If yes, please give this video a thumbs up. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel for more contents like this. Again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. Maligayang Pasko po, and let's share joy, love, and hope this Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We